Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Napakaganda ng araw na ito hindi lang dahil rest day ng karamihan sa atin, kundi dahil ito po ay espesyal na araw para sa lahat ng ating tatay, papa, daddy, airpods o kung ano man ang tawag natin sa mga haligi ng ating tahanan. Happy Father's Day po sa lahat ng ama sa mundong ito. Pero bago kayo mag-celebrate kasama ang buong pamilya mamaya, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Kaya naman live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo handang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kasama nyo this Sunday morning, June 16, 2013, ako ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Ngayon para hatid na po sa atin ang 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Makakasama natin si weather forecaster Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning po, Ma'am Amor, at sa lahat po ng mga viewers. Mr. Mendoza, dahil po ngayon ay espesyal nga po na araw para sa lahat ng mga tatay, na katulad po ninyo, no? Happy Father's Day po muna sa inyo. Ano po bang inaasahan natin magiging lagay na ating panahon ngayong araw na ito ng linggo? Dahil I'm sure po marami po sa ating mga pamilya ang lalabas para po mag-celebrate at syempre po ipagdiwang ito nga Father's Day. Magiging maulan po kaya ang araw na ito? Narito po ang pagtaya ng panahon. Tulad po ng ating nakikita sa satellite imageries, meron po sa Visayas, sa Mindanao, ay meron po tayong intertropical convergence zone. Ang Bicol region, ang Silangan, at gitnang Mindanao, at ang Silangang Kabisayaan ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Ang Palawan po at ang nalalabing bahagi po ng Visayas ay magkakaroon po lamang ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkitlat, pagkulog. Samantala, ang Metro Manila po at ang nalalabing bahagi po ng Luzon ay magkakaroon lamang ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan o pagkidlat, pagkulog. At dahil nga po, papaliwanag ko po ito. Kung nakikita po natin sa ating kanan, meron po tayong kaulapan sa kanan ng Pilipinas at sa kaliwa ng Pilipinas. Ito po ay merong dalawang low pressure area. Nasa gitna po ang bansang Pilipinas. Medyo nadadala po ng hanging habagat sa bandang kaliwa, yung pong makakapal na ulap, kaya po medyo maulap sa Western Philippine Sea. Sa West Philippine Sea, sa kaldurang bahagi po ng bansang Pilipinas. Sa silangang bahagi po ng Pilipinas, ng Visayas at Mindanao, medyo maulap din po kasi meron po doong low pressure area. Ayan po, so ibig sabihin lamang po, wag na wag po natin kakalimutang magdala ng payong anumang mga panangga sa ulan ngayong araw dahil makakaranas pa rin naman po tayo ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At since nabanggit nyo na rin po ang tungkol dito sa low pressure area, sa western section at ng ating bansa, bagamat ito naman po ay nasa labas ng ating Philippine Air Responsibility, ito nga po ay nakakaapekto dito sa ating southwest monsoon. So pinalalakas niya po itong ating hanging habagat. Nasa na po ba ang lokasyon nitong LPA na ito at ano po ba yung development dito? Lumalakas po ba ito? Nasa na po ba ito sa mga oras na ito? Tulad nga po ng aking itinuturo dito, ito po yung tinatawag na low pressure area na sa kalduran po ng Hilagang Luzon. Ito po yung medyo lumalakas, ito nga po ay low pressure area at ito nga po ay kumukuha pa rin ng kanyang lakas, ng kanyang energy sa karagatan. At sangayon po sa aming pagsisiyasat o pagsasaliksik, ito po ay magiging ganap na bagyo sa June 18 at sa June 21 po ito ay magiging ganap na tropical storm. At sa amin pong palagay, ito po ay kumikilos ng pahilaga at ang kanya pong tutumbuking bansa ay ang Hong Kong. Kaya sa susunod pong mga araw, mawawala rin po ito, matutunaw po ito kapag nagkaroon na po ng frictional effect kapag tumama na nga po ito sa bansang Hong Kong. At tungkol po naman dito sa isang low pressure area na nasa kanan po ng Mindanao at Visayas. Ito po ay nasa layo na 460 kilometers sa silangan po ng Surigao City, 10.0 degrees north,
130.0 degrees east. Ang layo po niya ay 460 kilometers away from the land of Surigao del Norte. At ito po ay kumikilos din ng pahilaga. At sangayon po sa aming interpretation sa mga data, sa araw po ng bukas, pwede po ito nasa silangan ng Visayas. Sa susunod pong araw, nasa silangan po ito ng Luzon o Bicol Region. Sa susunod pong araw, nasa silangan po ito ng gitnang Luzon. And then sa susunod pong araw, ito po ay nasa silangan ng Hilagang Luzon. And then ito po ay mabubuo, naganap na bagyo sangayon po sa aming interpretation ng mga data sa June 18 or June 19. At ito po ay hahatakin ng frontal system na nasa ilalim po ng Japan. At ito nga po ay sasama na sa frontal system sa susunod pong mga araw. At sa madaling salita, hindi pa po namin sigurado kung ito nga po ba ay magiging ganap na isang tropical storm o tropical depression. Pero doon po sa bandang kaliwa, sigurado po kami magiging ganap po itong bagyo sa susunod pong mga araw. Kaya po, mai-spare po ang bansang Pilipinas ng ating tinatawag na southwest monsoon kapag lumakas po ng lumakas yung bagyo doon po sa bandang western part ng ating bansa, yung pong low pressure area na naroon po sa kasalukuyan sa western part of the Philippines. Pero ito pong ating binabantayan na isang low pressure area, east of Mindanao, meron din pong posibilidad na maging isang ganap na tropical depression. Okay, so ayan po, marami po tayong dapat antabayanan na mangyayari sa ating lagay ng panahon sa mga susunod na oras at sa mga susunod na mga araw. Kaya po tutok lamang dito sa aming programa. At ito naman, maiba naman po tayo, Mr. Mendoza, matapos nating malaman ang lagay ng panahon sa araw na ito ng linggo at syempre sa update na rin dito sa mga low pressure area, no? Ito naman po, ayon po sa inyo nga astronomical diary ng Pag-asa. Bukas po, June 17, na inaasahan po ang pagbabago ng ating phases of the moon. Ano? So magkakaroon po tayo ng first quarter moon bukas. Yan po ay sa ganap na 1:24 AM. Ano? So ano po bang ibig sabihin kapag meron tayong first quarter moon? May epekto po ba ito sa lagay ng ating panahon? Actually, bawat phase of the moon, mayroon po yung epekto sa lagay po ng ating panahon. Sa ngayon po sa aking mga research, babasahin ko po lamang, ipagpaumanhin po ninyo kasi medyo maikli po yung panahon. Sabi po doon, the full moon eats the clouds away. Pag full moon po, ibig po sabihin, nag-i-scatter po yung mga ulap, nawawala po yung mga ulap, yung pong liwanag ng full moon, nakikita po sa kalangitan. And then, a red moon is a sure sign of high winds. And should the moon wear a halo of red, a tempest is nigh. Many rings around the moon signal a series of severe blasts. When the moon holds the old moon in her lap, expect fair weather. Sharp horns on the cycle moon indicate strong winds. The heaviest rains fall following the new and the full moons. Ibig pong sabihin, katatapos lang po yung new moon, pwede pong ang heavy rains ay bumagsak sa bansang Pilipinas o saan mang bahagi po ng mundo. Kasi yun po sinasabi, the heaviest rains fall following the new and the full moons. And ito po ang katotohanan. Pag malapit na malapit po ang buwan sa bansang Pilipinas o sa daigdig, atin pong pagmasdan, magkakaroon po tayo ng high tide. Mataas na antas ng tubig. Mataas po ang pwesto ng tubig sa karagatan. Kapag po ang buwan, whether it is first quarter, second quarter, third quarter, or full moon, ibig pong sabihin, pag malapit ang buwan sa daigdig, magkakaroon po ng high tide. Yun po ang katotohanan. Okay, so ayun mga kababayan, bagong kaalaman na naman yan para sa ating lahat. Nalaman na po natin ang epekto ng iba't ibang phase of the moon dito sa ating lagay ng panahon. Ayan, maraming salamat po Mr. Manny Mendoza sa inyong binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron po ba kayong maipapayo para sa ating mga kababayan, lalo na po tag-ulan na panahon na natin? At syempre po ngayon nga po ay maraming lalabas ng kanilang mga bahay para po mag-celebrate ng Father's Day. Meron po. Happy Father's Day po sa lahat at sa akin po. Ang akin pong may papayo, kasama ko po ang aking mga kasama sa weather forecasting section ng Pag-asa. Tayo pong lahat na mga lalabas ng ating tahanan, tayo pong lahat na magbabakasyon sa iba't ibang bahagi ng bansang Pilipinas,
tayo po ay magdala ng mga payong, magdala po tayo ng mga kapote, maging bota, upang sa ganon mapangalagaan po natin ang ating kalusugan. At nang sa ganon, tayo po ay magiging karapat-dapat sa atin pong paglalakbay. Tayo po ay magiging maligaya, magiging masaya sa atin pong patutunguhan ipagka po iniingatan po natin ang ating mga sarili at ang ating pong mga buhay. At idagdag ko pa po, panahon po ngayon ng kaligtasan, tayo pong lahat ay sumampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo, pagkat si Jesus ay darating na anytime, any day, any moment. Yun po ang katotohanan, because all the signs that lead to the coming of the Lord Jesus Christ are already taking place. At we must accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior before it's too late, upang siya ang ating maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay araw-araw. Pagpalain po nawa ng ating Panginoon ang bansang Pilipinas, kasama po ang Panahon TV at lahat po ng mga may-ari ng istasyon ng TV po na ito, ng PTV4. God bless you. Ayan, maraming salamat po, Mr. Manny Mendoza, at napaka-meaningful naman talaga ng payo ni Mr. Manny. Ayan nga po si Mr. Manny Mendoza, na weather forecaster dito po yan sa Pag-asa. Ngayon naman, dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:27 a.m. at lulubog naman ito 6:26 p.m. Ang moonrise po natin 11:27 a.m., moonset 11:08 p.m., illumination 43%. At eto nga po, tulad po na napag-usapan kanina, face of the moon po natin bukas, June 17, 2013, sa ganap po na 1:24 a.m., magkakaroon po tayo ng first quarter moon. Samantala, para naman sa ating tidal prediction, mula po ito sa Namria. High tide po natin 2:31 p.m. Yan po ay 0.89 meters. At ang low tide naman po ay 6:57 p.m. Yan naman po ay 0.58 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.